Halika, pag-usapan natin ang isang kwento na parang pelikula. May senador, may asawa, at may isang eskandalong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Pero alam nyo ba, lahat to nagsimula sa isang napakatulis na tanong sa gitna mismo ng Senado. Yan! Yan yung tanong na parang bombang sumabog sa isang mainit na pagdinig. At yan din yung misteryo na susubukan nating buuin ngayon. Ano nga ba talaga ang kwento sa likod nito? Okay, so imagine nyo muna yung eksena ha. Isang high-profile na investigasyon to sa Senado. Tapos, biglang nagkabanggaan ang dalawang senador. Yung tensyon, grabe, ramdam na ramdam mo. Dito mismo sa puntong to, nagsimula ang lahat. Sa isang sulok, si Senator Panfilo Lacson. Siya yung chairman ng investigasyon, yung kilalang hindi basta-basta magpapalusot. Sa kabilang sulok naman, si Senator Rodante Marcoleta, na miyembro ng komite, pero yung mga kilos niya tila nagtataas ng kilay ng marami. Dalawang bigatin sa iisang kwarto, dito na makakainitan. Ngayon, yung pangalang Diskaya na narinig natin kanina, sino ba sila? Bakit sila yung naging sentro ng usapan? Sila kasi yung nasa gitna ng isang napakalaking iskandalo. Ito sila, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sila yung binansagang flood control king and queen. Bakit? Kasi yung mga construction firm nila, dawit sa isang multi-bilyong pesong korupsyon o mano, partikular sa mga proyektong flood control. At pag sinabi nating bilyon, hindi ito basta-basta. Pag-usapan natin yung numero, 180 bilyong piso. Alam nyo, para lang magka-idea tayo kung gagastusin mo yan ng 1 milyon araw-araw. Aabutin ka ng halos 500 taon bago mo maubos yan. Ganyan kalaking pera ang pumasok sa mga bank account ng mga kumpanya ng mga Diskaya mula 2016 hanggang 2025. Pera ng bayan. At dahil sa sobrang laking pera at transaksyon, syempre napansin na sila. Yung Anti-Money Laundering Council, ipina-freeze hindi lang isa, hindi 10, kundi 427 na bank accounts na konektado sa kanila. Imagine, 427. Ganyan kalawak yung network. So para mas maintindihan natin, tignan natin ang isang specific na example. Isang road dike project sa Oriental Mindoro worth almost 193 million pesos. Ang malaking problema, nung pinuntahan ng mga investigador yung lugar, walang proyekto. Wala silang mahanap. As in, wala. Kaya nga yun mismo yung binitawang salita ni Senator Lacson. Tanong niya, is it a ghost or an illusion? Isang proyektong binayaran ng daan-daang milyon. Pero parang multo, parang bula, na bigla na lang naglaho. Dahil sa mga ghost project na yan, aakalain mo na lahat ng senador sa komite, isa ang direksyon, galit at gustong managot yung mga may sala, di ba? Pero may isang miyembro na tila iba yung naging kilos. Tingnan natin yung mga ginawa ni Senator Marcoleta. Naging kapansin-pansin kasi yung mga galaw niya. Una, siya pa yung aktibong nagtutulak na isama ang mga Diskaya sa Witness Protection Program para raw protektahan. Pangalawa, lagi siyang kumukontra sa tingin niyang prejudgment sa kanila. At pangatlo, umabot na sa puntong kailangan niyang mag-deny sa isang blind item na may isang mababatas daw na nangingikil sa mag-asawa. Itong mga aksyon na to yung nag-trigger kay Senator Lacson na itanong, bakit? So, bakit nga ba tila ganun na lang ang pagiging protective ni Senator Marcoleta? Well, habang lumalalim yung investigasyon, may isang detalye na biglang lumitaw. Isang koneksyon ng pamilya na baka ito na yung magpaliwanag sa lahat. Okay, sundan nating mabuti yung mga koneksyon ha? Parang nagko-connect na dots tayo. Step 1, si Senator Marcoleta kasama sa nag-iimbestiga. Step 2, yung asawa niya, si Edna Marcoleta, director pala sa dalawang insurance company. Step 3, yung mga insurance company na to, Stronghold at Milestone, sila yung nag-i-issue ng performance bonds. Yan yung requirement para makakuha ng kontrata sa gobyerno. At eto na, Step 4, yung pinaka-importante. Yung mga kumpanya ng mga Diskaya, kumuha ng bonds mula mismo sa mga kumpanya kung saan direktor ang asawa ni Senator Marcoleta. Para mismo dun sa mga proyektong iniimbestigahan, kasama na yung Ghost Project. Biglang nagkaroon ng linaw ang lahat. So what? Ano ngayon kung may ganong koneksyon? Bakit to mahalaga? Ano ba yung mas malaking usapin dito para sa ating lahat? Para sa tiwala natin sa gobyerno? Ito yung tinatawag na conflict of interest. Sa simpleng salita, ito yung sitwasyon na yung personal na interes ng isang opisyal
pwedeng makaapekto o kahit magmukha lang na nakakaapekto sa mga desisyon niya para sa bayan. At yan mismo yung issue na nasa puso ng buong kontrobersyang to. Ang ganitong alegasyon kasi, sinisira niya yung integridad ng buong Senate Blue Ribbon Committee. Isipin nyo, ito dapat yung pangunahing sandata natin laban sa korupsyon. Pero paano tayo magtitiwala kung yung isa sa mga miyembro nito may posibleng koneksyon pala sa mga iniimbestigahan niya? At dyan tayo magtatapos sa isang tanong na para sa ating lahat. Kapag yung mismong proseso ng paghahanap ng katotohanan ay nabaharan na ng duda, kanino pa tayo aasa? Sino pa ang magpoprotekta sa tiwala at interes ng taong bayan?